Hi guys! Kumusta na po kayo? Magwalis muna tayo dito. Aliligo ko lang po. Si Granddad andun na naman sa kanyang pulasisi. Hindi na po ako nakapag-blower kasi yung blower ko ginagamit ni Granddad dun sa pagre-repair niya. Ayan po, gagawa po ako ng mechadong kalitiran ng baka na may mga kamatis. Walang eche. Ayan po, gagawa po ako ng kalitiran ng baka na ayan po, gagawa po ako ng mechadong kalitiran ng baka na may purong kamatis. Ayan po, aalisan ko po yan ng litid. Doon lang sa, sa surface. At ito, papalambutan lang natin yung kamatis kasi aalisin ko po yung balat. Kasi nabibilaukan ako pagka may mga balat. Kaya po ako gagawa nito kasi po, nung isang araw, di ba, meron kaming mechado at ang pinartner namin ay spaghetti. So, hindi ko na po na-vlog yung paggawa ko ng mechado. Kaya may nagtatanong, paano mo ba ginagawa yung mechado, Mami Cheryl? Kaya ngayon po, papakita ko sa inyo. Dahil marami kong nabiling reduced price na kamatis, 1 pound lang yan. Gagamitan ko po ng pure tomato. Maghahasa muna po ako ng kutsilyo. Ito po yung hasaan ko, oh. Nabibili po ito sa Amazon. Lalagay nyo lang dito na medyo damp. Click nyo ganun para malak. Tapos po, pag ganun ang hasa, ayan po, may residue ng mga steel doon, oh. At itaktak. Lisin lang to, oh. Pero pagka malambot po ito, masarap to. Itong litid. Importante po talaga pagka matalim ang kutsilyo.
Yung pong karaniwan na mechado, malalaki po ang cubes. Pero gagawin ko po maliliit lang. Para makagat ni Grandad. Ayan po, medyo kumukulo na. Ilagay ang mga kamatis. Umapaw. Magdikdik ng 4 na cloves ng bawang. Kailangan natin ng 4 na sibuyas na malalaki. Tabi muna. Naiiyak ako. Ayan po, malambot na po ang kamatis. Maglalagay po ako ng celery kasi nakaka-fantastic taste ito sa menudo, mechado. So, dito po maglalagay ako ng oil. Maglagay ng 1.5 tablespoon atsuete. Ayan po, patayin ko yung apoy at ibabad lang dyan. Sandali habang hinihimay ko po ang kamatis. Palamigin lang. Ayan po, malamig na. At itaas natin ang buhok natin. Para hindi malaglagan ng mga nalalagas. Ayan po. So sa mga nagtatanong po, ay, baka may muta ako. Meron kasi kung video na hindi ko na-edit. Yung unang pakwan na binili ko dun sa palengke. Hindi yung green ha. Yung isa. Yung 2 pound. So, binidyo ko yun. Pinatkat kong ganyan. Matamis naman. So, pagtingin ko dun sa video, may muta ako. Kaya hindi ko na po inedit. Nasayang lang yung video yun. Ayun po, may mga nagtatanong naman na ano ba daw yung mga sikreto ko. Wala naman masyado.
dinadaan ko lang po sa lipstick at pulbos. Pero bago ako magpulbos, yung lotion na ginagamit ko, moisturizer kasi yun eh, parang anti-dryness. Nilalagay ko rin sa mukha ko. So, tsaka ako magpupulbos. Tapos, lalagyan ko ng filter yung camera. Ano pa ba? Unless nasa Philippines kayo, dapat maligo kayo araw-araw. Pero dito po, mabibilang nyo lang sa daliri nyo yung mga naliligo araw-araw. Kasi po talagang madadry yung skin nyo. Kasi po hindi naman masyadong maalikabok dito eh. Aabutin pa ng buwan bago nyo maisulat yung pangalan nyo dun sa alikabok. Katulad nung table ko, na punong-puno ng makeup. Kaya yun po ang sikreto ko. Huwag nyong gayahin. Gayahin nyo lang yung iba, pero yung iba huwag nyong gayahin. Kasi depende kung nasaan kayo, di ba? So, ayan po. Himayin na natin tong kamatis. Pero meron yung iba talagang maamoy nyo po sa sa train, ganyan. Minsan sa grocery. Yung bang amoy kulog, amoy likod. Lalo po pag winter, Diyos ko, matipid kami sa tubig. So, hindi po ako mabaho, ha? Siguro may mga basher na no? Na magsasabi, ganyan pala si Mami Che. Bakit kayo ba araw-araw naliligo? Kung araw-araw kayo naliligo, mga basher kayo, edi wow. Kaya yung skin ko po hindi masyadong kulubot naman. Kaya hindi katulad ng iba na talagang yung nagbibilad kasi sa araw. Lalo pagka nasa holiday. Grabe sila. Yung mga babae po, yung mga nakaganyan sa araw, Katulad dito yung kapitbahay namin. Umaraw lang ng konti, silang mag-iina. Mga naka-tank top at mga naka-higa doon sa upuan. Diyan, sa kabila. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Alam ko pong importante ang sunlight sa ating skin at sa ating bones. Kaya umiinom na lang po ako ng vitamin D. Kasi po, ayoko nung nakabilad sa araw na ganyan. Bakit yung mga puti, Lalo sa mga beach. Pero yung iba po kasi, sabi, nasa lahi yung balat. Yung nanay ko po, balat kalabaw yun eh. Yung tatay ko naman, balat inchik. So, ayan po, nababad na yung atsuete sa mantika. I-on ulit natin para ma-enhance lalo ang kulay. Ayan po, salain lang po ang atsuete oil.
Salin ulit. Igisa ang bawang. Ang sibuyas. Gisa-gisahin. Mas maraming sibuyas, mas malapot ang sarsa. Ilagay ang celery. Ilagay ang purong kamatis. Ilagay ang bay leaves. Timplahan ng patis, mga 2 tablespoon. Toyo, mga 1 tablespoon. Lagyan ng 1 teaspoon chicken powder. So, ilagay na po ang karning baka. Timpla ng pepper. Lagyan ng 1 tablespoon sugar. Yan po itong pinagdiktikan ng bawang. Ilagyan ko ng konting tubig. Ilagay na natin para hindi masayang yung lasa. So kung kulang pa po ang kulay, tulad niyan, hindi masyadong mapula, lalagyan ko pa po ng annatto powder. So dahil po walang mabiling magic sarap, patis na lang. Lalagyan ko po ng tomato puree. Matagal po yung palambutin, kaya rescue to the max. I-pressure cooker ng 25 minutes. Pirituin ang carrot. Isunog ang patatas. So, i-drain po dito. At piripirituhin ang bell peppers.
Ayan po, buksan na natin. Tatry ko muna po kung malambot na. Malambot na. Pati yung litid malambot na. Lalagyan ko ng oyster sauce. Ayan po, kumunti na po ang salsa ng bahagya. Ilagay na natin ang patatas, carrot at bell peppers. Ayan po, shout out kay Gigi na nagbigay sa akin itong orecchiette pugliese. Nung nagpunta sila sa Italy. Try natin. Nakalagay dito, tempo de cottura 10 to 10 minutes. Maglagay tayo ng 1 cup. I'm having my rabbit food. You know, if you leave salad in the fridge, if you leave it too long, it'll go off, won't it? Unfortunately, salad doesn't keep. So dahil first time ko pong magluto nito, try natin. Kasi 12 minutes na, hindi ko tansyado to. Ayan po, tapos na po ang mechado ng kalitiran ng baka at ang pasta. So, syempre, titikman natin. Ayan po, kain po tayo. Masarap talaga pagka pinaghirapan no? Nakaka-happy. Unang subo sa inyo. At ang beef ay melts in your mouth. Ayan po, upo tayo dito. Si Grandad nanonood ng TV doon. At kumain na siya ng salad. Mamaya niya daw titikman to. Shout out kay Gigi. Niluto ko na yung orecchiette pasta na binigay mo. Parmesan cheese.
pritong saging na plantain. 3 na lang natira. 3 piraso. Ito pala yung orecchiette pasta, no? Ginaganyan po yan ng daliri, isa-isa, habang ginagawa. So maraming salamat po sa panonood. Till next time. Bye!